Alam mo ba na 1 out of 2 Filipinos ang may high cholesterol? Ang hindi alam ng karamihan ay 47.5% ng mga adult Filipinos ay may high cholesterol. Maaring dahil sa lifestyle or worse, namana. Tahimik lang kasi ang pag-build up ng cholesterol sa umpisa. Walang sakit, walang sintomas. Pero habang tumatagal, unti-unting sinisira nito ang mga ugat mo. Until one day, makakaramdam na ng mga komplikasyon. Kahit walang nararamdaman, may mga pwede kang simulan. Isa na dito ang pagpili ng mga pagkain na may Reducol. Isang plant sterol na may clinical evidence na pwedeng magpababa ng bad cholesterol by 7 to 10% basta sinasabayan ng healthy lifestyle. Makikita ito sa ilang produkto tulad ng Del Monte Heart Smart. Masarap at madaling idagdag sa routine. Isa itong 100% pineapple juice, fortified with Reducol and with no added sugar. Drink Heart Smart. Now, let's talk lifestyle. Hindi pwedeng nakaasa lang sa iisang bagay. Number 1, kumain ng at least 4 cups ng gulay at prutas kada araw. Mahalaga ang fruits and vegetables kasi sila ang natural source of antioxidants. Kasi sila ang pangontra ng free radicals. Ito yung mga unstable molecules na pwedeng makasira sa katawan. Kapag dumami ang free radicals, na-oxidize nila ang LDL cholesterol, bad cholesterol. At kapag na-oxidize ang LDL, mas madaling dumikit ito sa ugat. Kaya kapag hindi balance ang meals mo, kulang sa gulay at prutas, mas madaming free radicals, mas mataas ang chance ma-oxidize ang cholesterol, at mas mataas ang risk ng pagbabara ng ugat. Number 2, gumalaw ng sapat. Hindi kung kailan feel mo lang. Ayon sa datos, halos 40% ng Filipino adults ay sedentary. Ang kailangan mo? At least 150 minutes of moderate physical activity per week. Kahit brisk walking lang, 30 minutes a day, 5 days a week. Kaya nitong bawasan ang risk mo for heart disease by 30 to 50%. Number 3, matulog ng hindi bababa ng 7 hours per night. Ayon sa research, ang mga taong kulang sa tulog less than 6 hours a night, may 20% higher risk maatake sa puso. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa kung anong iniinom mo, pero kung paano ka kumakain, gumagalaw at nagpapahinga. Huwag hintayin na may maramdaman bago kumilos. Start small. Every small step counts. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.